Naku, malalaki na naman patola, isang araw lang. Yan o. Ayun nga pala mga kapangil, marami palang nag-aabang nito. Kaya explain ko na, sasabihin ko sa vlog na to kung paano namin na-acquire ang ating multicab. So ang ginawa namin dyan mga kapangil, yung good morning mga kapangil, tayo mag-aabono ulit. Yan na. Hop. Lakas. Run. Ay. Butas doon. Ay, natanggal. Natanggal yung pagkakabit. Natanggal. Masyadong malakas. Hey! Masyadong malakas yung pressure. Yung dugtong kasi to mga kapangil, yung lakas ng pressure niya, yan, ay tinapon niya yan mga kapangil. Tanggal yung pagkadugtong. Malakas masyado nyo, no? Joker? Ayun, baliktad na. Hawakan mo. Ito, hilain natin konti. Adjust natin para pag ganito. Okay! Andar! John, andarin mo na! Pipino, may hinog na ba? O may malaki na, may hindi na kaya, hindi na pwede ito sa Webes. Pwede yan. O yan, nahila kanina. Ay, hindi na itaas dun. Kaya? Okay. Kill it, kill it. Kill it. Kill it, kill it. Kill it. Yeah, kill it. Kill it. Kill it. Hoy, scientist. Mapupuno yan. Pambabad siya. Wala si Alod. Siguro bumoto yan. Yeah. Para mamayang tanghalian, pagkatapos ng tanghalian, magboboto naman kami. Kasi hindi kami pwede ngayon umaga dahil mga kapangil meron si Tina, si Pengay, si Potpot, may mga bata ngayong umaga kasi mas maraming magboboto, mas maraming tao. Yan, so iniisip namin kung iboboto namin si Tatang o hindi. Ano kaya John? Huwag na natin iboto si Tatang. Baka manood ng vlog. Hindi. Hindi namin iboboto si Tatang, lumaban ng kagawad. Uy, good! Maraming dangla dito. May lagundi. Hindi, joke lang. Yun, so ayun sana namin lumaban sa Tatang kasi medyo matanda-tanda na siguro ng konti. Kaso nga lang nakita namin na parang gusto niya din kahit papaano magsilbi sa barangay namin. So ayun, pinayagan namin na tumakbo. Kaya ayun, ay boboto namin siguro. Tumakbo. Tumakbo. Pagod. Nagpaalam din naman sa amin kung gusto namin lahat kami. Kaya pinayagan din namin. Tumakbo. Pagod.
Ayan, unang abono sa kamatis tayo. Ang tangkad na niyan, no. Isa, dalawa, tatlong dangkal. Tatlong dangkal na yan. Joker! Saan ka? Dito ka na lang sa kamatis. Ha? Sige. So ayan mga kapangil, alam nyo ba kung bakit naging ganito katangkad to kamatis? Kasi ano yan, solanaceous talaga yan, kailangan nyo ng full sun. Kaso nga lang dito sa pinagtamnan natin, hindi naaarawan. Yan talagang hindi dapat ano to, nasa ilalim. Pwede siguro nasa ilalim kapag naunang itanim tong ano, naunang itanim tong kamatis, gaya nung nasa kabila. Kung naunang itanim, ayos lang siguro. Eto, may bubong na yung ano, patola eh. May bubong na yung patola bago pa na itanim to. Nakagapang na sa itaas yung patola. Linis din pag may time. Walang time, kaya paapyo-hapyo na linis na lang. Ang importante, malinis dito sa kanyang puno. Pero pagka ganyan naman mga kapangil, sakit sa mata. Kailan lang na grass cutter yan, oh. Dami na naman, naninilaw. Tapos mga leaf miner. At ang abono pa rin na ginagamit namin mga kapangil ay yung abono ni Kuya Gani. Meron pa rin siya. Unang abono lang to mga kapangil since na itanim. Naku, malalaki na naman patola, isang araw lang. Yan, oh. At ngayon naman mga ay andam mo. At ngayon naman mga kapangil, yan, oh, daming kamatis, oh. Mag-abon na tayo dito sa patola. Ito patola hindi na lumaki. Yung pangalawa. Yan. Kasi kahit papaano namumunga pa rin kahit ang dami nang ibinigay na bunga sa amin. Itong kamatis, nako. Yan, oh. Daming bunga. Siguro i-full harvest na lang natin tong kamatis. Ayan, oh. Talagang sunod-sunod na yung ma-harvest. Kailan lang nalinisan to? Madamo na naman. Ayan, oh, tulad nito. Napakalaking damo. Napakayabong na damo. Sakit sa mata. Sakit sa mata ng mga damo. Kapag pala intercrop mo yung ano, intercrop mo yung kamatis tsaka patola, dapat talaga pruning sa ilalim yung patola. Tanggalan mo lagi ng ano, ng supling. Kasi itong patola pala, kahit tinanggalan mo ng supling, magsusupling na naman. Parang ano lang din pala, parang talong, kahit tanggal ka ng tanggal, meron at meron pa rin tutubo. Kahit yung kamatis, ganun pala. Tig-isa lang pala dito mga kapangil. Tig-isang puno ng patola. Yan, mangangati si Penggay dito kapag kinarga ko agad. Kaya kapag ano mga kapangil, kapag kinakarga ko si Penggay pagkagaling bukid, ligo agad. Sa isang araw, ano, mga 2 hanggang 3 beses ako naliligo.
Huwebes ang sunod na palengke day. Lunes ngayon. So mag full harvest tayo ng kamatis. Natanggal oh. Sa Miyerkules ng umaga. Ayan, diretso pitas na yan mga kapangil. Pitas maghapon yan. Kung ito na lang kaya ang ginawa ko noon, hindi na ako nagdadagat-dagat. Mag full time na lang na farmer. Hilig ko kasi ang mamingwit din mga kapangil. Kaso nga lang yung pamimingwit walang hilig sa akin. Kasi nararamdaman ko at nakikita ko na dito yata ang talagang forte namin mga kapangil sa pagtatanim. Pinipilit-pilit ko pa kasi yung pamimingwit nun eh. Pang tilapi lang pala tayo. Pang bugto. Pang tabi-tabi lang. Sabi ko nga sa mga kasama ko, kung tinanong ko kung kaya nilang kumuha pa ng matatamnan, sabi nila kaya daw, pero hindi yung parang ganito lang din siguro na may damo, may mga damo, pero at least yan mga kapangilo, dito sa puno walang damo. Importante, kung hindi kami nag plastic mulch mga kapangil, wala na itong mga tanim namin, hindi na gumanda. Kaya salamat at may mga gumagawa ng mga ganitong gamit sa bukid. Pakaganda oh. Walang masyadong damo. Dito lang sa gitna. Kaya kailangan talaga ng cultivator dito. Ayun nga pala mga kapangil, marami palang nag-aabang nito. Kaya explain ko na, sasabihin ko sa vlog na to kung paano namin na-acquire yung pinagbentahan namin ng mga gulay mula nung nagtinda kami. Inipon namin, pinagsama-sama namin. At tapos plus yung biik ko at malaki yung isang inahin na baboy, kasi dalawa inahin namin. Yung 10 biik binenta ko. Kasi rush yung multicap, kasi marami kaming nagunahan doon. Tagagataran, Lalo, Apare, tsaka Bugay. Ika-5 kami na taga Santa Ana. So, ang kaso nga lang sila mga kapangil, wala silang daladalang mga mekaniko na pagpunta doon sa may multicab para paandarin. Kami, nagdala yung papa ni Meltong ng mekaniko, yung kaibigan niya, na tiwala namin. So, ayun, andar naman niya ng may lang siya, kung parang sinayantist niya mga kapangil, yung pagpapaandar. Kasi walang fuel pump yun, sira. Nag-convert lang siya ng fuel pump na basta ginamit niya, tapos umandar. Tapos tinignan niya lahat yung makina, kasi mekaniko yun, makina mga kapangil. Marami siyang ginagawang kinukumpuning mga sasakyan na sira. So nakita niya mga kapangil na maganda, all goods, brand as nyo, na stock lang talaga dahil may-ari ay matandang babae. So yun, balik tayo. Yung mga biik pinagsama-sama namin. Yung gulay, biik, tapos yung naipon ko mga kapangil, at pinagsama namin, kulang ng 20,000. So sabi ko, paano kaya natin to makukuha? Nag-uunahan kami mga kapangil. So yun, una yung gulay nga, tapos yung pera kong naipon, mga yung pera ko nasa mga 13,000 yata yun. Tapos dinagdag ko doon mga kapangil sa gulay yun. Tapos kulang pa rin, at ginawa ko, kinontak ko yung pinsan ko, kilala nyo yung laging bumibili ng baboy natin. Tapos binenta ko na lahat ng biik ng mga yun. Pero kulang pa rin mga kapangil. Ginawa ko, umutang ako sa pinsan ko mga kapangil, yung kapatid ni Alod. Humiram ako ng 20,000, hindi ko pa naibabalik mga kapangil, Humiram ako ng 20,000, hindi ko pa naibabalik. Then ayun, nakabuo kami ng magkano mga kapangil? Ayun, 90,000 ang nabuo namin. At yun, napunta na kami doon. Syempre dead cell. 90,000 yung ayaw magpatawad ng matanda babae, kasi sabi niya hindi talaga niya nagamit, family use talaga yon.
at ayaw niya magpatawad, hanggang 90,000 lang yung sagad na namin. Sabi niya kahit dead cell yan hindi ko na papabawasan. Dead cell fuel pump lang naman yun. Tapos kinumpuni namin yung mekaniko na bumili ako ng battery worth 2,100 tapos yung fuel pump magkano na yun, basta lahat na nagasto sa pag repair mga kapangil umabot ng 7,000. So 97 90 plus 97 90 plus 7 97 mga kapangil. Tapos yung tatlong beses kasi ko bumalik ng apare eh. So yung pamasahe hindi na natin kukwentahin yon. Tapos yung binayaran ko lang din yung mekaniko sa service niya ng 1.5. Dami niyang ginawa doon pero 1.5 lang ang 97 plus 1.5 98.5 mga kapangil ang doon na gastos natin mga kapangil. So ayun, maganda naman. At nga pala na hello Father Dan, si Father Dan nagchat sa akin kasi gusto niya, pinagdesisyon niya ako kung mas maganda yata yung brand new kaysa sa second hand. Kasi yung second hand may kukumpunihin pa, may re-repair pa na parts. Sabi niya bigyan mo ako, kasi willing siya talagang tumulong mga kapatid si Father Dan. So bigyan mo ako ng computation ng yung brand new tapos yung existing price ng kukunin yung second hand na multicab, sabi niya. So ayun, yung na-chat niya ako mga kapangil, yun nakuha na namin yung multicab. So medyo na late na late ni si Father, tsaka alam ko naman na kahit anong sabihin kay Father Dan talagang tutulong niya. Ngayon sinabi ko naman yung totoo na kung paano nabuo yung pinang-acquire namin dun sa multicab. Siyempre nabanggit ko lang kasi ang totoo niyan mga kapangil, nung birthday ni Father Dan kinudiba sa 20,000 na hiniram ko sa pinsan ko, sa kapatid ni Alod, ay saktong birthday ni Father Dan yon. Ang unang naisip namin talaga si Father Dan humiram ng 20,000. Kaso nga lang birthday niya yon mga kapangil. So alam kong magbibigay siya kahit sa lalong-lalo na birthday niya. Pero umiral yung pagkamahiyain natin. Hindi namin nagawang humiram. So yon, na paghiram namin sa kapatid ni Alod, agad naman siyang nagbigay mga kapangil. So ngayon, sabi ni Father Dan, siya na lang magbabayad ng nung hiniram namin kay Insan Marvin, yung kapatid ni Alod. So ayun, syempre okay na ako para kahit papano si Father Dan ay kasama pa rin natin sa pag-acquire ng ating sasakyan. So yon mga kapangil, ganun namin na nabili ang sasakyan. Tapos nga pala kulang pa pala yung gulay, tapos yung pera na iipon ko, tapos yung biik kulang pa pala yon. Hindi pa kasama dun yung 20,000 hiniram namin kay kapatid ni Alod. Binenta pa ni Tatang yung kanyang baka. Ayun, kaya ayun, nabuo yung 90,000. Kulang pala yung sinabi ko. So dami ding pinagdaanan. 2, 3, 4 na araw namin binuo yun mga kapangil, yung pinag-acquire namin sa multicab. At ang gusto namin nun mga kapangil ay yung walang bubong. Pero yung plano namin na yun hindi natupad. Binigyan kami ng may bubong. Plano ng Panginoon yun mga kapangil, na siyempre pang pamilya, para kahit pa paano pag may papasyalan okay, diba? May kasya kami, tsaka kahit umulan meron pa rin bubong. So sa mga nagsasabi na may mga negative comments pala mga kapangil sa ating mga viewers sa pag-acquire natin ng sasakyan, baka ganito yan, sira agad yan, maraming kukumpunihin. Huwag kayong mag-alala kasi kapag nagkamali ako mga kapangil, marami tayong matututo. Di ba? Ayos lang yan. At least buo ang loob natin at masaya tayong pinagdesisyonan natin yon. Pati yung si Alod, si June, lahat kami talagang pinagdesisyonan namin yun. 4 na araw namin pinag-usapan yun mga kapangil. So di ba John? Oh. Di ba Joker? Wala pala si Joker noon, kakarating lang niya nung nakaraan pala mga kapangil.
So ayun, ganun namin na-acquire mga kapangil. So tuloy-tuloy pa rin kami ngayon. Pag-acquire namin ng multicam na yon, zero balance na kami mga kapangil sa mga gulayan. Tapos pera namin, may pang-allowance lang konti. Pero ngayon nakapagtinda naman tayo mga kapangil nung kahapon. So nung isang linggo. So ayun, meron na naman tayong pang-umpisahan. So talagang wag tayong mag-alala. God will provide talaga mga kapangil. Magtiwala lang tayo. Talagang tiwalang-tiwala ako mga kapangil sa Panginoon at sa mga taong mababait na nakapaligid sa amin mga kapangil, no? So maraming salamat sa inyo. Yung mga negative comments, huwag nyo nang intindihan yan. Kahit negative comments, alam kong concerned lang sila sa akin. Ewan ko lang yung iba. So ayan o. So may mga patola naman tayo, kakapitas lang natin nung nakaraan. So bahala na lang ang ating editor na mag-edit nito kasi hindi ko na kayang mag-edit pala talaga mga kapangil. Gusto kong mag-vlog ng marami, hindi ko kaya na mag-edit. Ayan o, papahiwatig na naman yung mga kamatis natin o. Oh, yan, dito nga o, may hinog na dito. Oo. Ayan, tamis. Pero pag hindi hinog, hindi matamis. Ayan o mga kapangil. So ayun. So sa mga nag-aabang kung paano namin nakuha yon, ayun na yung explanation mga kapangil. Alam kong may kulang pa doon sa in-explain ko, pero yun na pinaka-summary ng pag-acquire namin. Yung pagka-explain talaga. Yun na yung pinaka-summary talaga. Ano ba yun? Marami pang kwento yun. Marami pang ganito, ganyan. Yung baka ni Tatang hindi nga nabenta dati yun kasi sobrang baba. So hinanap niya ng buyer talaga. Di ba? Maraming kwento pa yun pero pinakasama rin na yan. Tapos yung baboy ko naman, tinatawad-tawadan pa yon. Na yung 2.5 tinatawad-tawadan pa yun. Tapos binabalikan ng ibang buyer. So ganon, marami talaga. Basta. So salamat at mag-abono na kami. Bye bye. Ay, hindi pa. Mamaya pa tayo mabababay mga kapangil, nag-aabono pa tayo. Okay. Yan, uwi na muna tayo na. Muna tayo para makapag-boto. Nakapag-decision na kami. Iboboto na lang namin si Tatang. Kawawa naman. Hindi, joke lang. Yun nga pala mga kapangil, salamat kay Father Dan sa yung binigay niyang organic na mga gamot. Napakaganda sa talong, lalo na yung lactoplat, tapos yung fungicide niyang antika, napakaganda. Salamat. Organic farming, ipaglaban. Ay, gansaga. Bye bye mga kapangil, mamamasada lang kami. Ikaw na muna dyan. Ikaw na. Ako kanina, ikaw naman ngayon. Dito tayo magdaan, no? Dito tayo magdaan, no? Ayan, family use. Bye muna. One click. Gonzaga family. Parang wala yung karga natin nung nung lumitas tayo. Malakas.